Senator Amy Marcos, babaliktad na nga ba mga kababayan? At ngayon po ay kumakalat ang kanyang viral video. Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga kababayan dahil mayroon pong kumakalat na video ngayon. Ito pong si Senadora Amy Marcos, mga kababayan. At dito kung titignan natin sa video na to, no, yung analysis ko lang, kung titignan lang natin mga kababayan, no, medyo doble kare. Pero kung titignan natin, babaliktad na nga ba? No? O parang babaliktad na itong si Senator Amy Marcos at iiwanan na nga ba niya ito pong mga Duterte, mga kababayan, at tutuluyan na nga po ba niyang makikipag-usap, no, dito po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so yan po yung ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga subscribers at followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa mga palagi po nandiyan dyan, no? Sa mga suporta po ninyo sa panonood ng ating video. At lagi po nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. Napakalaking tulong na po sa ating mga kababayan. Pakilike lang po yung ating video ngayon para mas marami pong makapanood. Okay, so shoutouts pala sa mga followers natin at subscribers dyan. Maraming salamat sa inyo. At yan, no, umpisahan na natin mga babayan. No. Ito po, no, papanoorin natin itong video na to. Pero titignan muna natin. Sabi po ni Senadora Amy Marcos, humihingi ako ng tawad. Hindi ko kinaya. No? Humingi ng tawad si Senadora Amy Marcos sa amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dahil sa hindi niya umano nagampanan ang habilin, no, ng ama na bantayan ang kapatid na si President Bongbong Marcos. Sinabi ito ni Senador Amy nang magbalik tanaw siya sa sinabi ng kanyang ama tungkol sa paghingi ng tawad at pagpapatawad sa pagsapit ng mahal na araw. Maraming humaharang, maraming nagbabawal, maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan. Sabi po ng senador, kaya nagkulang ako, talagang pinilit ko. Okay, so pinipilit daw po niya mga kababayan ang, kumbaga, lahat ng kaya niya, ginawa na niya mga kababayan, ano? Para lang ano ba to? Para mailigtas si Pangulong Bongbong Marcos, no? Ano nga ba to? Para mailigtas kaya saan? Alam mo, Senador Amy Marcos, parang medyo napaka-plastic po, no? Kasi kung hihingi siya ng tawad, mga babayan, hindi ba dapat ang ihingi niya ng tawad is yung kung paano niya siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Kung maalala natin, nagkaroon po ng rally. Ito pong iglesia, mga babayan. At doon po ay talagang binanatan itong si Senador Amy Marcos, yung kanyang kapatid. Si Pangulong Bongbong Marcos. At parang sa pagkakawari ko at pagkakatanda ko, mga babayan, parang wala naman natang binitawang masamang salita itong ating Pangulo dito po sa kanyang ate, no, na si Senadora Amy Marcos. Di ba mga babayan? So kung may hihingi man siya ng tawad, no, baka humingi siya ng tawad sa kanyang mga ginawa, mga babayan. No? Kung may pagkukulang siya, pagkukulang siguro na para proteksyonan yung kanyang kapatid laban sa mga taong naninira, no, sa kanyang kapatid. Pero yung nakikita natin mukhang baliktad eh. 'Di ba? Parang mas pumapabor pa siya doon sa mga taong sinisiraan, no, yung kanyang kapatid, mga babayan. Okay, so bago po yan, panoorin muna natin, no, ito pong video ni Senadora Amy Marcos at pag-usapan po natin yan. Alright? Let's go. Nung buhay pa yung tatay ko, ganitong panahon na magsisemana Santa, nawawala na yun. Pupunta yun sa bundok, diyan sa tuktok ng mga bundok ng Cordillera. May mga retreat house. Hindi ko alam, Jesuit ba yun o kung anong order. Pagkatapos magre-retreat yun, mawawala ng 1 linggo. At nagtataka ako kasi ang alam ko, nagbabakasyon yung ibang pamilya. Sama-sama sila buong Holy Week.
Bakit kami nawawala yung ama naman namin? Tinanong ko siya, bakit ganon? Sabi niya, kailangan tuwing Holy Week, babalikan mo yung buong taon kung kanino ka magpapatawad. Babalikan daw yung buong taon. Ito po yung yung sinabi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Balikan daw yung buong taon kung kanino ka magpapatawad. Kung sino ang patatawarin mo. Kung sino ang patatawarin mo. Kanino ka nagkulang at sino nagkulang sa'yo pero kakalimutan mo na yon. Okay, so kung kanino ka nagkulang. Sa tingin ba ninyo mga babayan may pagkukulang siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba? Ako honestly para sa akin may pagkukulang po siya sa ating Pangulo. Bakit? Nagkulang siya para proteksyonan yung ating Pangulo. No, hindi sa pamilya, 'di ba? Laban doon sa mga taong naninira sa ating Pangulo. Laban doon sa mga taong walang magandang ginawa, kundi gustuhin pabagsakin yung ating Pangulo. Yun po yung pagkukulang niya, mga babayan. Dapat prinoteksyonan niya. Ginampanan niya yung kanyang trabaho bilang ate. Diba? Dapat nga, depensahan niya no? Dapat nga, ang ginagawa niya, mga kababayan, no? Siya mismo ang pumapalag, ang lumalaban doon sa mga tao no, na gustong pabagsakin yung kanyang kapatid. Ang problema, mga babayan, tila baligtad yung nangyayari. Nakikita natin no, na parang mas pabor pa siya no, napatalsikin yung ating Pangulo sa pwesto. Diba? Bakit natin nasabi yun? Kasi nakikita natin doon sa kanyang mga sinasabi. Kung paano niya gayahin yung estilo ng mga tao na galit sa Pangulo. Kung paano niya sirain, no? Kung paano niya wasakin, no? Kung paano niya sirain yung dignidad ng ating Pangulo. Kung paano niya siraan sa harap ng publiko. 'Di ba? Hindi tama 'yun bilang ate. 'Di ba? Kaya nga siguro pinahinto na yung rally nung na yun ng iglesia nung nakaraan. No? Kasi parang nagamit sa politika tuloy natin. Tapos, hihingi ka ng guidance sa Holy Spirit na kung paano gagawin na mas okay ka sa susunod na taon. Yun ang naaalala ko. At sinabi rin niya sa akin, kahit bata pa ako, isipin mo rin, who do you have to forgive? Who do you have to ask forgiveness from? Kasi Holy Week. At yun daw ang dapat iniisip lagi. Alam niyo mga babayan, no? Ako honestly, hindi lang tuwing Holy Week dapat yan ginagawa. Yung pagpapatawad at paghingi ng kapatawaran. 'Di ba? Araw-araw dapat yan ginagawa. Sa mga oras na may pagkakataon ka. Hindi lang po tuwing Holy Week, mga babayan. Tuwing Holy Week lang ba natin nakikita? Yung mga ganyan? Hindi 'di ba? Dapat lagi niya nakikita yan ni Senator Amy Marcos. Hindi lang tuwing Holy Week. Dapat kung bukal sa loob niya yung kanyang sinasabi, dapat mga kababayan, palagi niya yang isinasa puso. Palagi niya yang nasa isip, mga kababayan. Siguro kung yan ay lagi niya naaalala, lagi niya naiisip, hindi lang ngayong pagkakataon na to. Hindi lang sa pagkakataon ng Holy Week. Kung palagi niya yan naiisip, mga kababayan, baka hindi niya nasabi yung mga ganung bagay laban sa ating Pangulo. Ano sa tingin ninyo? Diba? Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit, hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na. Kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Bantayan Kung yun ang mo yung kapatid mo. kung yun mga kababayan ang habilin sa kanya, bakit hindi niya nagawa? Bantayan mo yung kapatid mo. Bakit parang hindi niya nagawa, mga kababayan? Diba? Kung talagang isinasa puso niya yan, o yung habilin ng kanilang ama, dapat siya mismo nagpoprotekta sa Pangulo.
Ulitin natin yung sinasabi natin. Siya mismo ang nagpoprotekta sa ating Pangulo laban doon sa mga taong sinisiraan siya. Dahil yung kasiraan po ng ating Pangulo, mga babayan, Pangulong Bongbong Marcos, ay kasiraan po ng kanilang buong pamilya. Kaya nga ang ginagawa ng Pangulo natin ay trabaho ng trabaho. Diba? Para buuin yung legasiya. Buuin muli yung mga legasiyang sinira, no, ng ibang administrasyon. Yung legasiyang sinira nung pinatalsik siya sa pwesto. Ngayon, nare-realize natin. Ngayon, nakikita natin doon sa mga bagong henerasyon. Ngayon lang nila nalaman, no, na yung Petron pala ay pagmamay-ari ng administrasyon dati. Sino Pangulo nun? Pangulong Bongbong Marcos. Meralco. Diba? Kung gobyerno pa rin ang may hawak niyan, pati ang Nawasa, di ba yung mga utilities natin ngayon, hindi ganyang kamahal ang singil sa atin. Di ba mga kababayan? Ngayon nakikita natin, no, na yung Pangulo Ferdinand Marcos Sr., no, na sinira ng mga nakaraang administrasyon na siya ay pinatalsik. Mga kababayan, binubuo ng ating Pangulo. Bakit gustong buuin ng Pangulo natin ngayon? No, yung Bataan Nuclear Power Plant. Di ba? Bakit gustong buuin ng Pangulo natin? Kasi ito yung legasiya ng ama nila. No, na siniraan. E di sana wala tayong problema ngayon sa kuryente. Lalo't nagkakagulo uli sa Middle East. Okay, so sa ibang topic, pag-uusapan natin yan mga kababayan. Okay, so tuloy natin to. Parating sinasabing ganun, di ko nabantayan eh. Kaya dad, So ito, babaliktad na ba si Senador Amy Marcos? Babantayan na ba niya yung kanyang kapatid ngayon? sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong. Alam ko naman. Pero hindi ko talaga kinaya. Maraming humaharang, maraming nagbabawal, maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan. Kaya nagkulang ako. Talagang pinilit ko. Kaya humihingi ako ng tawad. Hindi ko kinaya eh. Okay, so humihingi daw siya ng tawad mga kababayan dahil hindi daw po niya kinaya. Alam nyo, ito mga kababayan na sa totoo lang, naririnig talaga natin yan. No, na mayroong humaharang, no, sa pakikipag-usap ni Senadora Amy Marcos sa ating Pangulo. Matagal na po niya yung sinasabi. No, matagal na po niya yung sinasabi. Pero bilang kapatid, mga kababayan, no, bilang kapatid, dapat mas may ano siya, mas may paninindigan siya. 'Di ba? Mas ano siya, dapat mas matigas siya. Ate ako, bakit nyo ako hinaharangan? Bakit ayaw nyo ipakausap sa akin yung kapatid ko? Dapat may ganun. Dapat matigas si Senator Amy Marcos. Panindigan niya yung pagiging ate niya. Di ba? Panindigan niya, proteksyonan niya si Pangulong Bongbong Marcos, especially doon sa mga tao no napilit siyang pinabababa sa pwesto. Napilit siyang sinisiraan yung ating Pangulo. Nakita naman na siguro ni Senador Amy Marcos, mga babayan, kung ano yung ginawa sa kanilang ama. Di ba ganyan-ganyan din yung ginagawa sa ating Pangulo ngayon? Sinisiraan. Pinipilit patalsikin sa pwesto para sila yung maupo. Nagbabalak ng mga kudeta. Yung mga taong galit sa kanya na hindi naman magawa-gawa. Kaya hindi natin masisi yung mga tao, no, yung mga komentaryo nila. Oh, Char Santos ang atake. Temu version daw mga babayan. Directed by Daryl Yap daw. Oh, directed by Nalang Orokan. Diba? May pagka-plastic eh. Oh.
Hahaha na lang, Orokan. Diba? Oh, and the Oscar goes to, oh, diba? Anyway, so yan, ano pong masasabi nyo dyan mga babayan, no? At i-comment po sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan, alright? Part 1 pa lang po yan, ha? Abangan natin. Abangan natin, baka bukas may part 2 na po ito. Alam niya. Para na rin siyang si Saldi ko, may part 1, part 2, mga babayan, eh, no? Okay, so yan, kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace. I'm out.